Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo Papa Dudut at sa mga bumubuo ng Papa Dudut YouTube channel. At ganon din sa Spotify. Siya nga pala, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jix. 22 years old na ngayon at nakatira sa Angeles City, Pampanga. Anyway, matagal mo na akong tagapakinig at ever since nalaman ko ang tungkol sa inyong channel ay binala ko nang mag-share ng story sa inyo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na tapusin po ito at umaasa ako na maitatampok mo ito sa inyong channel, Papa Dudut. Hindi naman sa mayaman pero may kaya kami dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko dahil sa kanilang pagtatrabaho. Solong anak ako kaya naisipan nilang mag-boarding house ako para na rin matuto ako sa mga bagay-bagay at tumayo gamit ang sarili kong mga paa. Third year college na ako ngayon. First year ako noong naranasan ko ang mga pinaka-creepy na nangyari sa akin at sa mga ka-dorm ko, Papa Dudut. Same university din naman kami nag-aaral at ang dorm namin na tinatawag naming Pink Dorm ay nasa pangangasiwa mismo ng aming universidad. Papa Dudut, marami mga kwento ng kababalaghan dito sa Pink Dorm. Kapag 10 PM onwards ay makakarinig ka ng mga nag-uusod ng mga kama sa hallway kahit na gabing-gabi na. May mga naglalakad kapag Devil's Hour o alas 3 ng madaling araw. May mga nagpapakita din sa mga salamin ng dorm at minsan pa nga ay binubuksan pa yung mga gripo sa CR namin. At ang pinakamalala ay yung bigla kang sasampalin habang natutulog ka tapos ay kapag nagising ka ay magpapakita mismo siya sa iyo, yung multo. Maraming kwento na akong narinig tungkol sa hiwagang bumabalot sa Pink Dorm. Lahat ng estudyanteng naroroon ay may mga kanya-kanyang experience. Mukha kasing ospital itong dorm namin. Tapos yung mga house parent alam mong takot sa dorm na yon. Kasi kung minsan daw ay nagpaparamdam sa hallway sa first floor. Pero dahil sa baguhan ako sa dorm ay nakikinig lamang ako sa kwento nila. Pero hindi ako natatakot o nagpapaapekto. Since lumaki naman ako sa pamilyang hindi naniniwala sa mga multo at paranormal experiences. Pero isang gabi, lahat kami ay busy sa pag-review. At dahil may final exam kami bukas, 5 kami sa room nung kaklase ko. 340 that time pero taga 350 ako. Hilig ko lang talagang tumambay sa room 340 kasi nandito yung 3 kong kaklase. Habang nag-review ay biglang nagsalita yung isang kadorm namin na si Ravy. Nasa pinakagilid siya tapos ay kaming 4 naman ay nasa kabilang side magkakahilera. O Jix, halika nga dito bilis. Medyo ganyan yung pagkakasabi niya tapos ay napatingin kaming 4. Ako naman ay nakaramdam ng pagtataka at alam kong parang may kakaiba. Kasi yung room na yon ay madalas ay makakakita ka ng mga kakaibang nilalang. Hindi naman ako nakalapit kaagad so si Ravi na ang napatakbo at agad na pumunta kung nasaan kaming 4 nakapwesto. Doon na kami nagsimulang matakot, itong si Jana at si Ravi ay pumunta sa may tabi ko. Tapos ikinuwento ni Ravi kung bakit niya ako tinawag. Sabi niya ay parang may nagsasalita na kumakanta at umiiyak sa ilalim ng kama niya at parang ginagalaw yung kama niya mula sa ibaba. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Hindi ako matatakutin pero nakaramdam ako ng takot sa mga sinabi niya. Sinabi ko sa kanila na bababa na ako at doon ko na lamang gagawin ang pag-review. Kaso hindi pumayag yung dalawang matatakutin na sina Ravi at Jana.
Samahan niyo na lang akong buwaba at may kukunin lang akong gamit, ang sabi ko. Ang sumama sa akin ay si Rivy at Jana at ang naiwan naman ay si Jessie at si Lian. Pagkakyat namin ulit, yung dalawa ay tahimik kaso ang ingay ng speaker. Naka-Christian song ang dalawa. Ayoko talaga nakakarinig. Mas okay pang nakakakita. Natakot talaga ako, ang sabi pa ni Lian. Habang nasa baba kaming tatlo. Itong si Jessie at Lian ay may naririnig daw na nag-uusog ng kama as in ang lapit daw sa tenga nila sa loob ng room kahit na wala naman daw nagalaw na kama. Maski si Jessie na hindi matatakotin ay natakot din sa mga narinig niya. Di na kami mapakali sa loob ng room. Nagsasabi na ako sa kanila na hindi ko kayang mag-review dito at doon ako sa kwarto ko lalo na nung sinabi ni Lian na may nakikita daw siya sa baba ng kama ni Rivy na itim na figura. Nag-aaway na kami kung saan kami matutulog, kung sa 350 ba o sa room 340. Nagpapasundo na rin ako sa ilang kasama ko sa nasa 350 kasi natatakot kami sa hallway ng ika-4 na palapag. Kahit na kaunting lakad lang papunta sa room 350. So nung dumating na yung mga ka-dorm ko na may sinama din na ka-room ko galing sa ibaba ay nagsimula na kaming magkanya-kanyang hakot ng gamit para matulog na sa ibaba. Nagkakagulo na kasi at ayaw buwaba ni Lian kahit natatakot na siya kasi daw ay nakakahiya. Pero ayaw namang iwan ni Jessie si Lian. Pero napilit naman niya kasi inaasar siya nung isa sa ka-dorm ko sa room 350. May nakikita ka, Lian, no? Hindi mapakali yung mata mo eh. Sabi ng ka-dorm ko na tawagin na lang namin sa pangalang Lenny. Napatayo lang si Lian tapos ay namumulang lumabas ng room at halata mong natatakot na din siya. Sumama lahat sa ibaba at walang naiwan sa room nila kaso pinatay nila yung ilaw. Pagdating namin sa room 350 ay siksikan kami. 11 yata kami lahat pero okay lang. Kesa naman doon sa 340 na ikwento ni Lian na habang nagkakagulo kami kanina ay may nakatingin daw sa amin na itim na figura na parang tuwang-tuwa kasi natatakot kaming lahat. Habang nagkwekwentuhan kami ay nakarinig kami ng 4 na beses na tadyak galing sa itaas. Sobrang lakas. Yung tipong pati pader nayanig sa tadyak noong bagay na yon sa itaas nasa 350 kami. So kung anong galaw na malakas galing sa 340 ay rinig namin. Papadudot lahat kami ay napatahimik. Nang ilang sandali ay mangyak-ngyak pa yung dalawa na si Rivy at Jana. Walang tao sa 340 at nakalak yun pero naka-off yung ilaw. So suspetsya na namin ay si Bestie yon. Anyway, Bestie ang tawag namin sa kahit na anong multo. Para hindi na maulit yung pagka-beast mode ni Bestie sa taas, namin yung ilaw sa 340. Kakaiba yung feeling, ang bigat-bigat habang nasa 340 kami at pinapailawan namin yung room nila. Mabilis din kaming umalis at bumalik kaagad sa ibaba. Halos hindi na kami makapag-review at natutulero kami sa mga nangyayari. Kinabukasan ay halos ayaw nang bumalik nila Rivy, Jessie, Jana at Lian sa itaas dahil sa takot. Pero wala silang magagawa, room nila yon. Kaso itong si Lian may nararamdaman naman noong nasa room namin siya. Marami din kaming nararanasan na kababalagan dito sa room 350. Bawat floor sa Pink Dorm ay may kanya-kanyang kwento ng katatakutan. Anyway, pagkatapos ng semester ay umalis na ang 4 doon sa Pink Dorm at sa halip ay umupa na lamang sa dorm sa kabilang kalye. Sabi ni Lian, hindi na daw nila natiis yung entity sa room 340 dahil tila lalo itong naging mapaglaro. Duda niya ay hindi talaga yun multo kundi isang masamang elemento. Tapos, kung dati raw isa lang entity ang nasa kwarto nila, ngayon ay 3 na raw.
Yung dalawang bago ay malalakas daw dahil may kapangyarihan daw ang mga ito na nagmumula sa puwersa ng kadiliman. Siyempre kinabahan na ako noon, Papa Dudut, pero hindi pa rin ako lumipat ng dorm. Samantala'y dumating ang bagong semester. May mga bagong estudyante ang umuko pa sa room 340. Umalis na rin ang dalawa sa mga kasama ko sa room 350 at napalitan ng bago. Sa kabilang banda ay naglalakad ako pa uwi papunta sa Pink Dorm nang makasalubong ko ang tagapamahala ng Pink Dorm, si Manang Julia. "Jix, nandiyan ka na pala. Ginabi ka yata. Alas 9 na ng gabi ah." Sunod-sunod na tanong ang ibinungad sa akin ni Manang Julia. Hindi na bago ang ganitong pangyayari dahil si Manang Julia na rin ang itinuturing kong ikalawang magulang. Nanonood ng TV si Alina na bago kong dormmate sa room 350 at hindi man lang tumingin sa akin. Medyo soplada si Alina dahil sa may karangyaan din ang buhay niya. Pero hindi ko maitatanging may maganda siyang muka at pangangatawan. Bukod sa pure black niyang pormahan, pati makeup. "Pasensya naman ha, may ginawa lang." Naisagot ko na lang. Matapos kong kumain ay ako na ang naghugas ng pinagkainan nila dahil ako ang nakatoka ngayon. Tapos ay tumungo na ako sa room 350 at dahil sa sobrang pagod ko ay agad akong dinalaw ng antok. "Nasaan ang pangako mo?" Boses ng isang babae mula sa likuran ko. Nagulat ako sa boses na narinig ko, Papa Dudut. Hindi ko makita kung saan ang pinanggalingan noon kahit saan ako lumingon dahil sa mga usok na nakapaligid sa akin. "Sino ka?" Tanong ko kasabay ng panginginig ng bibig ko dahil parang mauutal ako. Mamayang kaunti ay may nagpakitang figura sa gitna ng mga usok. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok pero hindi ko maaninag ang muka kasi malabo yon sa paningin ko. "Jix? Jix, gumising ka na." Isang pamilyar naman na boses ang narinig ko. "Ano nangyayari sa'yo? Nakarinig ako ng mga ungol na parang may tumatakip sa bibig mo. Binabangungot ka yata?" Sunod-sunod na tanong ni Joanne, isa sa mga bagong dormmates ko sa room 350. "Bangungot nga lang siguro. Pero kaninong boses yun? Anong klaseng panaginip ang ganon?" Hindi ko na lang pinansin ang mga tanong ko sa isipan ko at tumayo na lamang ako kaagad para magayak dahil papasok na ako sa school. "Wala, Joanne, salamat sa pagising. Mauna na po akong bumaba papunta sa kusina." Naisagot ko na lamang. Tumangot-tango na lamang si Joanne at mamayang kaunti ay may kumatok sa pinto. Agad na binuksan ng isa kong dormmate na si Elaine ang pintuan. Sinama ng Julia at Alexa ang nakita namin. Pumasok na si Alexa sa kwarto at dire-diretso sa kanyang higaan habang si Manang Julia ay nag-aabot ng mga tuwalya at damit naming bagong laba. Nakapagtataka lang, wala ni isa sa mga ka-boardmate ko ang pumansin kay Alexa. Lalo na si Alina na dumaan pa mismo sa harapan niya. "Papa Dudut, dumalas ang mga senaryo sa panaginip ko simula noon. Minsan sa sobrang kakaisip ko ay hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral. Umabot na ngang batuhin ako ng eraser ng teacher ko sa isang subject dahil napapadalas ang pagiging tulala ko. Medyo malayo ang mga senaryo sa panaginip ko. Kaya hindi ko malaman ang mukha ng babaeng yon. Napansin ko din si Alexa na parang kahawig niya ang babae sa panaginip ko. Hindi ko pa siya nakakausap dahil natsetsempohan ko siyang tulog kapag uuwi ako at kapag umaga naman ay aalis na. Pati si Manang Julia ay napapansin din ang mga kilos ko na nakakapanibago sa kanya. Sa sobrang pag-iisip ko ay parang napagkamalang ko na yata lahat ng babaeng nakakasalubong ko. Di bali na lang. Samantala isang gabi ay maaga akong nakauwi dahil wala naman na akong masyadong ginawa.
Nanonood ako ng teleserye sa TV dito sa sala kasama si Alina. Napansin kong bagong ligo at papasok sa kwarto ang bago naming boardmate. Susundan ko sana kaso'y hindi ko naman siya ka-close para kausapin. Alina, nakakausap mo ba ang bago nating ka-boardmate? Naitanong ko sa kasama ko. Hindi niya ako nilingon dahil tutok na tutok siya sa pinapanood namin. Kakalabitin ko na sana nang bigla siyang sumagot. Hindi eh. Binalik niya rin ang atensyon niya sa pinapanood niyang teleserye. Nakaramdam ako ng antok kaya mauna na akong matutulog sa kanya dahil si Manang ay kanina pang tulog. Kapag maaga akong nakauwi dito ay natutulog agad si Manang Julia. Sinabihan ko si Alina na tanggalin niya ang saksak ng TV at i-off na ang ilaw, pero tinarayan niya lamang ako. Hindi na ako bata, alam ko nang ginagawa ko. At isa pa, mas matanda ako sa iyo ng 1 taon ha, Jix, ang sabi ni Alina pero nakatingin siya sa TV. Nilingon ko siya pero hindi na ako sumagot. Itinuloy ko na lamang ang paghakbang paakyat sa hagdanan para pumasok sa kwarto ko sa 2nd floor. Agad akong dumapa sa malambot na kutsyon at dahan-dahan na ipinikit ang 2 mata ko. At tuluyan na naman akong nakatulog. Nasaan ang pangako mo? Boses ng isang babae mula sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, isang babae na hanggang ilong ko ang tangkad niya sa height ko na 5'8". Maputi siya pero medyo namumutla. Hindi mo makita ang mukha niya dahil bukod sa nakayuko siya ay nakatakip pa ang sarili niyang buhok sa mukha nito. Sino ka? Nauutal kong tanong. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya kasabay ng dahan-dahan rin na pagbuka ng bibig niya pero napansin kong sumusobra na ang laki nito. Nabigla ako sa nakita ko kaya napatras ako at napaupo sa madamong lupa. Sinubukan kong tumakbo kahit na wala akong makita dahil sa mga usok sa paligid ko. Kaso'y natapilok ako bigla na halos hindi ako makatayo sa sobrang sakit. Sino ka ba kasi? Utal-utal kong tanong nang makita ko ang body figure niya mula sa mga usok sa paligid. Lumakad siya papalapit sa akin na sinabayan niya ng nakakakilabot na tawa. Gusto ko nang tumakbo pero hindi ko magawa dahil sa may nararamdaman akong sakit. Kaya naisipan ko na lamang na gumapang. Nasaan ang pangako mo? Usal niya. Dahan-dahan akong gumapang palayo sa kanya. Pero paisa-isa din ang hakbang niya papalapit sa akin. Hindi ko na kaya pang gumapang. Lumingon ako sa kanya at nakita kong hahawakan na niya ako. Pero, Jix, pamilyar na mga boses na tumatawag sa akin. Nagising ako, panaginip na naman pala. Sina Alina at Joanne lang pala ang gumigising sa akin. Malalim at sunod-sunod ang paghinga ko. Pinagpapawisan din ako ng malamig pero ang katanungan sa isipan ko ay hindi pa rin nasasagot. Bakit ba kasi napanaginipan ko yon? Hindi ko alam kung bakit pero agad akong bumalikwas sa pagkakahiga at tinungo ang higaan ni Alexa pero wala ito. Nagulat ako kasi dapat ay nasa dorm na siya dahil gabi na at bawal sa dorm namin ang umuwi sa madaling araw dahil malalaman ito ng school management at mapapagalitan kami. Pero papadudot malakas kasi ang pakiramdam ko na si Alexa ang babaeng nasa panaginip ko kahit na hindi ko makita ang mukha ng babae. Sino bang hinahanap mo, Jix? Gulat na tanong ni Alina sa akin. Hindi ko siya pinansin at lumabas na ako ng kwarto ko. Nakita ko naman si Alexa na nakatalikod at pumasok ito sa room 340. That time ay wala ng tao sa room 340 dahil sa umalis na ang mga estudyanteng nakadorm doon. Nagtaka ako at bakit papasok doon si Alexa pero sinundan ko pa rin siya, papadudot. Samantala bukod kay Alina ay nakita din ako ni Manang Julia at nagulat siya nang papasok ako sa room 340. Anong ginagawa mo? Walang tao dyan. Umalis na kaya lumabas ka na dyan. Sigaw ni Manang Julia sa akin. Bigla kasi itong nag-lock
Pero hindi ko magawang lingunin dahil nagulat ako sa mga larawan at poster na nakadikit sa pader nitong kwarto. Puro larawan ko o larawan ng pinsang kong si Jerome. Well, kahit na babae ako ay aaminin kong napagkakamalan talaga akong lalaki dahil sa iksi ng buhok ko at kawalan ng laki ng aking dibdib. Bukod pa ron ay kamukhang kamukha ko talaga ang pinsang kong si Jerome. Marami ang nagsasabi na para kaming pinagbiyak na bunga. At bigla akong natandaan na dating college student si Jerome sa university namin pero nag-transfer siya sa ibang eskwelahan nang lumipat sila ng bahay ng kanyang pamilya doon sa Antipolo. Nasaan ang pangako mo? Isang boses tulad ng nasa panaginip ko ang narinig ko. Umarap ako sa kanya at tulad ng nasa panaginip ko ay nakayuko pa rin siya dahilan para matakpan ang mukha niya ng sarili niyang buhok. Sino ka ba talaga? Mautal-utal kong tanong sa kanya. Medyo kinabahan na ako at sunod-sunod din ang pagkabog ng dibdib ko habang nasa harapan ng babaeng ito. Jix, ano ba? Lumabas ka na dyan. Buksan mo ang pinto. Sigaw ulit ni Manang Julia mula sa labas nitong kwarto. Dahan-dahan siyang tumingala at sa wakas ay nakita ko rin ang mukha niya pero bakit? Bakit nakatahi ang bibig niya? Napansin ko din na nagiging kulay itim din ang mga mata niya. Nagsalubong ang mga kilay niya at pinakitaan ako ng masamang tingin. Medyo sumakit ang ulo ko nang makita ko yon. Ako naman, napatras ako at napaupo sa kama. Sa isang iglap lang, nasa likuran ko na siya habang sinasakal ako ng braso niya. Jerome, papatayin kita. Papatayin kita. Bulong niya sa tenga ko habang sinasakal niya ako gamit ang braso niya. Hindi ako si Jerome, babae ako. Jix ang pangalan ko at pinsan ko ang hinahanap mo. Pasigaw ko namang sabi sa kanya. Agad akong binitawan ng multo. Hindi nga ikaw si Jerome. Tila galit na wika ng babaeng multo. Ano bang kasalanan niya sa iyo at galit na galit ka sa pinsan ko? Tutulungan kita. Sabihin mo lang sa akin kung anong ginawa ni Jerome sa iyo. Tanong ko. Pero hindi ako sinagot ng babaeng multo at sa halip ay nawala ito na parang bula. Kaso papadudot ay unti-unting lumabo ang paningin ko. Paglapit niya pa lang, bigla na lang akong nawala ng ulirat at nakatulog. Tapos na naginip ako, nasa isang madilim na kalye ako papunta sa Pink Dorm. Pero sa malayo agad kong natanaw na mayroong naglalakad na magkasintahan na palapit sa dorm. Agad ko silang namukhaan, si Jerome ang lalaki at yung babae naman ay yung multo na nagpapakita sa akin. Kung babasehin ang kilos nilang dalawa ay mukhang mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaso'y mula sa likuran ko ay lumitaw ang dalawang lasing na lalaki. Nagulat ako lalo na nung nilapitan ng dalawang lalaki sina Jerome at girlfriend niya. Pinanood ko lamang ang mga sumunod na eksena at binastos ng dalawang lalaki ang babae at binugbog nila si Jerome. Hindi nagtagal ay tumakbo palayo si Jerome at iniwan niya ang babae sa kamay ng mga lasing na lalaki. Pagkatapos noon ay kinaladkad ng dalawang lalaki ang babae at dinala sa madilim na lugar. Hindi ko na nakita ang mga sumunod na nangyari, pero alam kong napahamak ang babae sa kamay ng dalawang lasing na lalaki. Mamayang kaunti ay biglang lumitaw sa likuran ko ang babae sa kanyang multong itsura. Yan ang nangyari sa akin. Namatay ako sa kamay ng mga lasing na yan. Nakulong naman sila pero hindi matahimik ang kaluluwa ko dahil iniwan ako ni Jerome. Mahal niya ba ako? Kasi kung mahal niya ako, hindi niya ako iiwanan. Wika ng babae sa akin. Pagkatapos noon ay nagising na ako. 6:00 na ng umaga ng mga sandaling yon. Kaya nagpa siya akong tawagan si Jerome via video call, hoping nagising na siya at kakausapin niya ako. At kinausap naman niya ako sa video call. Inamin niya sa akin ang tungkol kay Ana, ang girlfriend niyang nanunuluyan doon sa Pink Dorm. 2 years ago bago ako pumasok sa kolehiyo, kinorner nga sila ng dalawang lasing na lalaki habang hinahatid ni Jerome ang kanyang girlfriend. Pero matapos nabugbugin ay natakot daw si Jerome kaya naiwan niya si Ana sa kamay ng mga rapist.
Hindi naman niya intensyon na abandonahin si Ana dahil tatawag sana siya ng mga tanod para humingi ng tulong kasi pagbalik nila. Malapit sa pink dorm ay natagpuan na lamang nila si Ana na nakahandusay sa damuhan at duguan ang mukha nito. Positibo rin na ginahasa ang babae. Inamin sa akin ni Jerome na pinagsisisihan niya ang pag-abandona sa kanyang girlfriend pero galit siya sa pamunuan ng pink dorm lalo na kay Manang Julia kasi kahit na sumigaw na sila ay walang lumabas sa pink dorm para tulungan sila. Samantala ay nalaman ko mula kay Jerome na si Ana ay nagro-room pala sa room 340. Kaya ganoon na lamang ka-haunted ang kwartong yon dahil umuuwi pa rin doon si Ana at hindi pa rin niya tanggap na patay na siya. Sa kabilang banda noong araw ding yon ay pumunta si Jerome sa pink dorm. Nag-usap sila ni Manang Julia at pumayag ito na dalhin ang pinsan ko sa room 340. Pumasok mag-isa ang pinsan ko at nagsara ng pinto habang kami naman ni Manang Julia ay nasa kwarto lang. Narinig naming nagsasalita si Jerome. Umiiyak at humihingi ng tawad. At narinig ko rin na mahal pa niya ang babae. Sabi pa ni Jerome ay hindi raw siya nag-girlfriend pagkatapos ng insidenteng yon kasi si Ana lang daw ang mahal niya. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Jerome sa room 340 at kapansin-pansin na nawala na yung masamang energy sa room 340. Niyakap ko naman ang pinsan ko para aluin. At yun nga papadudot, simula noon ay hindi na ako nakaramdam ng kahit na ano sa pink dorm. Yes, may naririnig pa rin akong nagmumulto sa loob ng dorm namin ayon sa mga kwento pero mukhang ibang entities na sila at hindi na si Ana. Simula kasi nung pumunta si Jerome sa pink dorm ay hindi na nagparamdam si Ana kaya convinced ako na nakatawid na ito sa afterlife dahil sa nagkausap na sila ng pinsan ko. Sa ngayon, papadudot ay umalis na ako sa pink dorm at nakatira na ako sa ibang boarding house. Yes, tuloy pa rin ang pag-aaral ko at pag-abot ng aking mga pangarap. And hopefully, ayaw ko nang makaranas pa ng mga kababalaghan at katatakutan. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jix. Maraming salamat sa iyo, Jix, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ayon nga sa mga paranormal experts, ang mga kaluluwa talagang hindi matahimik o hindi makapunta sa liwanag dahil na rin siguro sa mga unfinished business nila. O di kaya ay naghahanap sila ng kasagutan o hustisya. Although ay naman sa mga taong simbahan wala daw kaluluwang ligaw. Pero meron daw mga entities na nagpapanggap na mga kaluluwa ng mga yumao para makapanlinlang ng tao. Ito raw ay alagad ng dyablo at hindi dapat paniwalaan o bigyan ng pansin. Ganon pa man, anuman ang totoo ay ugaliin nating ipagdasal ang mga yumao nating mahal sa buhay nang sa ganon ay matulungan sila ng Panginoon na makatawid patungo sa kabilang buhay.